Really? Dito na lang sa bahay? Sige, magpapaluto na lang ako kay Manang. Dito na tayo mananghalian. Sabi ni Kuya Jared. I guess, isa sa mga kaibigan ni Kuya ang kausap niya. Sana si Kuya Kenzo. Habang nilalaro ko ang pamangkin ko, ay nawala ang atensyon ko sa bata nang may tumawag kay Kuya Jared. Ipinagdasal ko na sana si Kuya Kenzo yon para lumigaya ang katawang lupa ko. It's summer vacation kaya ang bagot ko na rito sa buhay. Then isa na lang sa nagpapasaya sa akin ay ang makita ko si Kuya Kenzo. Siya kasi ang happy pill ko. Daig pa niya ang sinag ng araw, which is our source of energy. Si Kuya Kenzo ay kaibigan ng Kuya Jared ko. Sa lahat ng kaibigan ni Kuya, sa kanya lang ako nagkakaganito. Yung tipong maririnig ko lang ang pangalan niya sa bibig ni Kuya ay hindi na ako mapakali. Nanginginig agad ang tuhod ko at ang bilis ng tibok ng puso ko. I was sweet 16 when I started to love him. Aside sa mukha niya na sobrang gwapo, ang cool ng ugali niya para sa akin. Ang tahimik niyang tao. Nagsasalita lang siya kung kinakailangan. Siya yung tipo ng lalaki na nakikinig lang sa usapan nila Kuya. Madalang ko lang rin siya nakitang ngumiti. Tipid ng ngiti nga lang. Para bang pilit. Sa ugali niya na ganon, nagustuhan ko siya. Kinikilig ako sobra. Sa totoo lang, madalas akong nagpapapansin sa kanya. Ilang beses na rin ako kunwaring nadadapa sa harapan niya. Pero ni minsan ay hindi man lang niya nagawang tumawa. Yun ba naman ang purpose ko kung bakit ko madalas ginagawa yon? Mabuti pa yung mga kaibigan ni Kuya ay parang mamamatay na sa katatawa. Sa lahat ng kaibigan ni Kuya, siya lang rin kasi yung nag-iisang bachelor. Wala pa siyang asawa or girlfriend man lang. Kinakabahan na nga ako na baka lalaki rin ang gusto niya. Imposible man yun pero hindi ako susuko. Hanggang sa wala pa siyang girlfriend, hindi ako titigil na magpapansin sa kanya. Roman 69 Story. Kuya Kenzo is already 28 years old, habang ako ay virgin at 18. 10 years ang age gap namin dalawa. Malaki, right? Parang yung bukol niya sa niya. Napangiti na ako nang maalala ang bakat niya sa tuwing naliligo siya sa pool namin. Nakikita ko yun lagi kapag ako ang nagbo-volunteer maghatid ng pagkain sa kanila. Sinasadya ko talaga yun kasi gusto ko siya makita. Pero yun nga lang, makasalanan ang aking mga mata. Sa daming pwedeng tignan, dun pa talaga lagi dumadapo. Aaminin ko ang landi ko pagdating sa kanya. Mahal ko eh, ano ang magagawa ko? Si Kuya Jared ang panganay sa aming tatlong magkakapatid at ako ang bunso. Magkasing edad lang sina Kuya Jared at Kuya Kenzo. At ang gitna sa aming magkakapatid ay 5 agwat sa akin. Ang sabi sa akin nila mami, sinadya raw talaga nila ako. Dahil plano nila daddy na hindi huminto sa paggawa ng bata as long as wala pa silang babae. Kaya nung nalaman nila ang pronoun ko ay she, napasigaw raw talaga sila sa sobrang saya. Sana all masaya na nandito ako sa mundo. Back to my mahal. Kuya Kenzo, sa tagal ng pagkakaibigan nila Kuya Jared, wala pa kaming moment na masasabi kong the best.
Isang simpleng hi at hello lang talaga. Maybe disadvantage ang age gap namin. Kaya wala kaming chance na maging malapit sa isa't isa. Isa rin sa kutob ko ay bata pa talaga ang tingin niya sa akin. Hindi ko na rin siya masisisi roon. Sa kinikilos ko, tuwing nandito siya sa bahay. Daig pa ang bagong regla sa sobrang papansin. Magdala ka ng donut at pizza, Ken. Dito ko na lang bayaran. Paborito kasi yun ng prinsesa namin. Sabi ni Kuya Jared. Ken, si Kuya Kenzo ang kausap ni Kuya. Si Kuya Kenzo ang pupunta rito. Masaya na sabi ko sa isipan. Napasigaw ako sa sobrang tuwa. Kaya nagulat ang pamangkin ko. Agad ko naman itong niyakap habang hindi mapigilan na mapatawa. Napalingon sa akin si Kuya Jared, kaya itinikom ko ang aking bibig. Anyway, hindi alam ng Kuya Jared ko na mahal ko ang kaibigan niya. Maliban sa nahihiya ako ay natatakot rin ako kung ano ang sasabihin niya. Sigurado ako na may masasabi siya sa oras na malaman niyang gusto ko si Kuya Kenzo. Sa dami ng pwedeng mahalin na kaedad ko, sa kasing tanda pa talaga niya. Kakaiba ako, di ba? Tati Lol, I was about to die sa sigaw mo po. Sabi ng pamangkin kong si Harry. Sorry, happy lang si Tati, okay? Sagot ko. Why po, Tati? Kasi napakaganda ko. I am blessed with this beauty. Sabi ko. Napanguso ang pamangkin ko habang napalingon sa akin si Kuya Jared. Grabe sila kung makapag-react. Para bang hindi sila naniniwala. Kung meron man akong pwedeng maipagmalaki sa mundo. Yun ay ang kagandahan ko. Kaya nga minsan ay hindi ko mapigilan na mapatanong sa sarili ko kung bakit hindi iyon nakikita ni Kuya Kenzo. Kung tutuusin ay nasa mukha at katawan ko ang ebidensya. Kahit hindi pa nakikita ni Kuya Kenzo ang halaga ko. Hindi naman ako napanghihinaan ng loob. Malakas ang kutob ko na magiging kami. Wala kaya akong ginusto na hindi ko makukuha. Kaya humanda siya sa alindog ko. Kuya, sa kwarto muna ako. Paalam ko at hinalikan ko ang pamangkin ko. Bye for now, Harry. Tati will be back later, ha? Napatakbo ako patungo sa kwarto ko. Matatagpuan to sa ikatlong palapag ng bahay namin. Sa hindi pagmamayabang, ipinanganak kaming may kaya sa buhay. Hindi ko naman maipagkakaila na grateful ako roon. At least I will not experience how hard life is. At tamang chill lang sa gilid. Pagdating ko sa kwarto, agad akong naligo muli. Naligo na ako kanina pero dahil alam kong pupunta rin dito si Kuya Kenzo. Kailangan kong maligo muli. I need to look fresh para mas may chance. May kutob kasi ako na maarte ang lalaking mahal ko. Para bang picky siya sa sobrang taas ng standard niya. Maybe iyon rin ang reason kung bakit wala pa siyang girlfriend. Nang matapos na akong maligo, agad kong kinuha ang crop top at skirt sa closet ko. Hindi man maganda pakinggan na nanggaling sa babae na katulad ko. Pero gusto ko na makikita ni Kuya Kenzo na sexy at hot ako. Gusto ko lang siyang akitin. Sana lang talaga mag-work. Natapos kong magbihis. Agad akong nag-ayos sa sarili. Pinatuyo ko muna ang buhok ko gamit ang blower. Nang tumuyo na, agad kong itinali ang buhok ko gamit ang isang panyo. Gusto ko lang na makita niya na ang ganda ng leeg ko. May nabasa lang ako sa magazine
na maliban sa mata ng babae, isa rin sa tinitignan ng mga lalaki ay ang leeg ng babae. At dahil maganda ang hulma ng leeg ko, magbabaka sakali ako na mapansin ito ni Kuya Kenzo. Sana lang talaga at baka magiging jerap pa ito kung hindi niya papansinin. Minutes after, nang matapos ako sa pagpapaganda, ay agad akong naligo ng pabango. Dahil nakikita ko na ang sarili ko na panay daan sa gilid ni Kuya Kenzo. Dapat ihahanda ko na rin ang sarili ko. Girl Scout kaya ako, back then na laging handa. Sa excitement ko, sa volcano na ako tumambay. Nakikita ko kasi mula rito ang sasakyan nila. May gagawin kasi ako kapag dumating na sila Kuya Kenzo. Magpapapansin ako non-stop. Makalipas ang ilang oras, napatayo na ako sa kinauupuan ko. Nang makita na may mga sasakyan na huminto sa tapat ng gate namin. Pagkatapos ay inilagay ko na ang cellphone sa mesa para kunan ang sarili ko na sumasayaw sa TikTok. Gusto ko lang ipakita kay Kuya Kenzo na malambot ang katawan ko. Nagsisimula na akong sumayaw at ginagalingan ko talaga. Sana may pumansin sa akin para may dahilan akong kausapin sila. Habang sumasayaw, hindi ko mapigilan na mapatawa. Napagtanto ko lang kung gaano kahirap na magkagusto sa taong hindi ka gusto. Kailangan talagang dugot pawis na magpapansin. Lord, sana may tumawag na sa akin. Hingal na ako rito sa pagsasayaw. Hiling ko sa aking isipan. TikTok pa more, Lori! Sigaw ng isa sa mga kaibigan ni Kuya, si Kuya Kyle. Napangiti ako at agad humarap para makita sila. Tinakpan ko ang bibig ko para kunwari nahihiya ako. Pagkatapos, humakbang na ako ng mga 3 beses para mas makita sila sa ibaba. Iginaya ko ang tingin ko sa kung saan si Kuya Kenzo. Pero napag-alaman ko na wala na naman siyang pake. Seryoso lang siyang nagtitipa sa cellphone niya. May foods kaming dala, Lori. Halika sa baba. Sabi ni Kuya Kyle. Uy, pizza! Nakangiti ko na sabi. Kay Kuya Kenzo mo to. Napalingon ako kay Kuya Kenzo. Pwedeng makikain, Kuya Kenzo? Napatingin sa akin si Kuya Kenzo nang walang emosyon. Maging ang mukha niya ay blanko. Hindi ko maitatanggi na napakagwapo niya. Nakasuot siya ng plain black t-shirt at jogger short. Pero daig pa niya ang modelong nakahubad. Ang sarap niyang titigan. Napatango si Kuya Kenzo. Kaya ang lapad ng ngiti ko. Gusto kong sumigaw sa sobrang saya. Pero kailangan kong pigilan ang sarili ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan na may makaalam ng sekreto ko. Kahit mga kaibigan ko, itinago ko sa kanila. Kilala ko ang mga yon. Sigurado ako na sa oras na malaman nilang gusto ko si Kuya Kenzo, ay malalaman rin iyon ng buong mundo. Sila yung mga klase ng kaibigan na hindi titigil hanggang sa walang mangyayaring interaction between the two subjects. Salamat Kuya, sigaw ko. Kinuha ko na ang cellphone ko na nakabukas pa ang TikTok at agad na bumalik sa loob ng kwarto ko. Bago ako lalabas dito sa kwarto ko, I will make sure na maganda ang ayos ko. Habang nasa harap ng salamin, kinuha ko ang lip balm ko at nilagyan muli ang labi ko. Hindi ko hahayaan ang sarili ko. Natuyo ang labi ko. At baka madismaya pa si Kuya Kenzo.
Gusto ko na mapagtanto niya na masarap halikan ang labi ko. Ay, Lord, kailan mo ba sasampalin si Kuya Kenzo nang ma-realize niya na deserve ko na mahalin niya? Sabi ko sa isipan ko. Napabuntong hininga na ako at agad na lumabas mula sa kwarto ko. Habang pababa ng hagdan, nakikita ko na silang magkakaibigan sa sala. Gusto ko man silang tignan pero nakayuko lang ako. Para kunwari walang pakialam. Tati! Sigaw ni Harry. Napangiti ako. Savior ko talaga sa kahihiyan ang pamangkin ko. Isa siya sa dahilan kung bakit may rason ako na makalapit kung saan sila kuya. Nilingon ko ang pamangkin ko. Ninong Kenzo is here po. Your crush po. Napatigil ako sa paghakbang habang hindi mapigilan na magsitayuan ang mga balahibo ko. Nakalimutan ko na sinabihan ko pala ang pamangkin ko tungkol sa nararamdaman ko kay Kuya Kenzo. Ang mali sa akin, hindi ko siya tinuring na bata. 4-year-old pa lang ang pamangkin ko. At wala pa sa pag-iisip ko na kaya niyang seryosohin ang sinabi ko. Harry, bakit mo pinahamak si Tati? Sabi ko sa isipan.